tanggol na lang. May 4 na lungsod sa Metro Manila kung saan maraming mga badyaw. Ito ay ang Manila, Makati, Taguig at sa Parañaque. At dito, sa Barangay San Dionisio sa lungsod ng Parañaque, natagpuan namin ng grupo ng mga badyaw. Isa na dito si Joshua, na naabutan namin na nagtatambol. Nang tanungin namin siya kung saan siya pupunta, aming napag-alaman na siya pala ay manglilimo. Sakay ng pampasaherong jeep, isa-isa nang binigyan ng mga pasahero ng sobre na naglalakad ng paghingi ng tulong. Kasabay nito ang pagtugtog niya ng tambol na lata na umaasang maabutan ng kahit patiting na bagyo. Ayon sa Presidential Decree 1563 o ang Mendicancy Law, pinagbabawalan ng anumang uri ng panlilimos sa kalsada. Ngunit sa ating nakikita, marami pa rin ang hindi sumusunod dito. Garshan! Magkano magkano na ano mo ngayon? Nakuha mo lahat-lahat? 9. Pero kadalasan magkano ka sa isang araw? 200. Anong oras yung malakas ka kumikita? Anong oras yung malakas nakita mo? Sa linggo. Tuwing linggo. Bakit? Paano mo nasabing malakas tuwing linggo? Kasi minsan mga isang jeep, 20, Hanggang anong oras ka nagaganyan? Nagtatambol-tambol? Umaga hanggang? Alas 3 ng hapon. Bakit? Ano nang ginagawa mo pagka alas 3? Umuwi. Nag-i-school ka ba? Nag-aaral ka ba? Anong grade mo na? Ayos. Anong pangarap mo sa buhay? Bakit naman police? para may kung mayroon langit na jail para matulungan yung mga kapwa. Kaya pwede makakuha kung paano gawin niya. So, paano to? Sa to. Tapos, yan. Parang medyo mahirap siya, no? Para sa akin kasi baguhan ako. So, para sa kanya naman, syempre sanay na siya dito. So, ako naman ang magta-try. Hindi talaga para sa akin ang pagtatambol ng lata. Ang mga badlaw, sila ang tribo na nagpunapa sa Mindanao na napilitang lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran sa buhay syudad dito. Paano nga ba sila nabubuhay? Halina't silipin natin. Medyo madilim. Sinasabi rin na taong 80s or 90s pa raw, nagsimulang tumira ang mga badyaw. Masikip at medyo madulas.
Sa pagpasok sa komunidad na ito, ay nabigla ako sa dami ng pamilyang nagsisiksikan dito. Sa isang papag na ito, ay tinuturing na nilang bahay kung saan humigit kumulang 4 na tao o isang pamilya ang nakatira. Hello po. Ano po yung kinakain? Tanghalian niyo pa lang. Kahit anong oras kayo kumakain. Binibenta niya po. Siya pa yung maya. Binibenta niya dito. Sodo, stress, kahit ilang pera pwede pumili. So, ayan. Kung makikita natin, may kikiam, bihon. Ayun ang kinakain ng buong isang komunidad na ito. May saging at sauce daw po ng bihon. Food dyan. Ano yung pinagkakaabalahan po? Ayan lang po, nagtitinda, minsan naglalaba. So, kayo-kayo lang din po yung mga nagtitinda dito. Umaron pa sa kabila ng titinda. Kabila rin po, nagtitinda rin. Meron pa po sa kabila. Nagtitinda rin po ng mga... Nanay Ginunatan si Alang. Sa inyo po mga pagkain, sa kanila po yung mga grocery, sa mga ulam. Sa kanya po yung ano... Magkano naman po ang kinikita nyo sa isang araw? Pila ano na marami lang. Minsan po 100 lang. Minsan 30, lagi sa bangalang. Aling Rica, saan po kayo lugar na? Doon sa Buanga. Zamboanga. Paano po kayo napadpad dito? Masunog bahay namin doon, Ginera. Ginero. Ginera mga apusaya. So kasama niyo po ba ang buong pamilya niyo nung pumunta po kayo dito? Oo, yun lahat dito. Ano pong pinagkakabalahan niyo po sa Zamboanga? May bahay sa Ano doon, nakanakbuhay yung lalaki ako walang asawa. Niya ano, apusaya sa laod. Nakanakbuhay sa laod. pa ng mga isda sa mga dagat. Yung mga nagsisisir, yun ang ginagawa ng asawa ng May asawa ka na din po, ate? Anak niyo po siya. Kayo po, ate, nasan po ang mga anak niyo? Anak ko 6. 6 po. Oo. Lahat po sila kasama niyo dito. Oo. Doon nakanakbuhay mga lalaki. Mga babae dito, matulog. Ano, Iwalay po ang tulugan ng lalaki sa babae. hindi, kami na lang isang bahay at saka magdala, magtayo ng magkasambal po sila ng pamilya. Isa pa sa nakaagaw ng aking pansin ay ang mga pagkaing nakahain dito. Sa aking paglilibot, nakita ko ang isang malaking maleta at doon napaisip ako kung saan nila ito ginagamit. Napag-alaman ko na ginagamit nila ito tuwing pagkatapos ng Disyembre sapagkat sila'y bumabalik sa lugar kung saan sila nagmula. Sa kabilang banda ay ang mga batang nagtutumpukan na tila nagkakasiyahan. Maganda habang tumutugtog siya, sinasabayan niyo ng sayaw. Kasama kayong lahat. Pwede ba yun? Sige, sampulan niyo naman po kami. Go!
Ito pinulog namin to sa kalsada. So, kung makikita natin, gawa siya sa PVC tubo at ito lata. Masakit ba yan sa kamay? Minsan masakit, minsan hindi. Kung ilalakas masakit. Masakit pag malakas. Sa likod ng kanilang masikip at magulong tirahan, ay makikita pa din ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ngunit may pag-asa pa bang mabago ang pamumuhay na kanilang nakagisnan? May pag-asa pa bang maabot ang kanilang mga pangarap? Ang DSWD Parañaque ay may isinasagawang mga programa para sa mga kababayan nating Badyaw. At ito ay tinatawag na FDS o ang Family Development Session. May na-miss ka doon, hindi mo nadala sa center, hindi mo nadala sa schooling, hindi ka umatin ng family development session. Wala kang isa either mapapawasan ka o wala kang tawagan natin sila kasi dito kasi special. Pero dun sa Mindanao, may mga tribes kasi sila kasama din sa tribes sama. May group na yung sama ibang tribes. Sila sama pa siya. Siguro may pag sila natin. Susunod, magtatanong ako tungkol sa ginawa natin ngayon. Kung sino yung makakasagot, may premyo. O magdadala tayo ng pang-premyo, ha? Kaya dapat yung mga naintindihan ngayon, nalaman ninyo ngayon, pag nagtanong ako, susunod na linggo ay makakasagot kayo para may premyo kayo. Kanan, ha? Okay ba yun? Sige, sabihin mo. Okay. Balik tayo. Kakapitisilaw, nakahirap kayo. Mangyayari pa nilaw kami. Tama sa lupi. Kami walang pag-premyo. Siga. Ibakan kami. Siga mamuha lupi. Ito minagay ay para mamuha ka. Lihat niyo mga Okay ba yun? Okay, sige po. O, ngayon po, di ba, kada meeting natin, FDS, may tawag ito, attendance tayo. Ibig sabihin, ito po yung ginagamit natin para malaman natin kung sino yung uma-attend. Okay? Kung may absent, susulatan namin kung sino yung absent. Sino pa, di ba meron mga darating? Sino yung sabi dadating? Data. Sino yung lista? Estelita, Jaina, Estelita, tsaka Jaina. Sila pa, sila lang. Yung iba, wala salita. Susunod na kasi si Sabilita, makalayo yung sa Sabilita. Nandun yung oras na. Yung iba, saan sila galing? Saan sila galing? Isang bagay. Itong si, Sabilita, Olos, malayo galing yan. Yung iba na wala rito, saan sila? Sabi pero sa part na kasi sila may pagtingin ang alam ko, pag going sa Mindanao, praman na rin ay nagbibilan sa kasi kasi yung hirap ng mga
Sino ba lalas? Ang mahina 200 lang. Like kung nag-set 3 pesos, 30 pesos. Mat kasi. Mat kasi. So parang yung Mindanao, parang nag-a-upload. Marami tayo ngayon sa activities na pangalan sa sa bayan niya na pwede kumintindi at magsalita ng Tagalog. Pero yung karamihan, ilang buwan lang yun sa pagtatao. Hindi katulad nila Anang na talagang almost 10 years ago. Ma'am, gaano po sila kahirap turuan? Napakahirap. Napakahirap. Kasi kailangan mo i-design yung kamay mo, pero hindi pa rin maintindihan. O lahat yung may body language ka na. Ulit-ulit kaya pa ulit. Kaya ang NCR nagbigay ng isang badyaw na nakapag-high school graduate dito sa amin para sa yung mag-interpret sa amin sa kanila. Yung si Joma, badyaw yung high school graduate din siya. So isa siya sa mga leader ng badyaw. Kaya lang sa ngayon, parang niya, may leader din sana kami, kaya lang, hirap din siya. Hirap siya hindi sa pananagta kasi nakakaintindi rin siya. Ang problema sa kanya, hirap din siya pumili. Kasi ang trabaho talaga dito yan, ikot na ikot sa mag-awin. Kasi kami from LG, kapag nag-operation kami, anong gagawin namin activities na kasama ang badyaw, kailangan yung aming leader kasama din. Kasi yung interpreter. Hindi nahirapan yung badyaw ng taga-Paranaque. So sa ngayon, walang leader ang Paranaque. May hiniram lang kaming badyaw na Manila. From Manila kasi sa Jomar. Badyaw siya, pero naka-high school ka. So meron din mga badyaw na nakapunta. Dahilan po. Ang dahilan, yung pumunta kami dito, maghanap buhay, kabuhayan namin, ng anak namin sa pamilya, Asan po yung asawa niyo? sa bahay, sa manunod lang. Bakit niyo po ginusto po talaga sa Maynila, hindi sa ibang lugar sa Pilipinas? Dito kami maghanap buhay. Kasi yung Zamboanga, wala na kami bahay. Wala na kami bahay sa Zamboanga. Ano po nangyari sa bahay? Yung sinunog. Na? Yung bahay namin sa Zamboanga. Maliban po sa sa trabaho, sa hanap buhay, ano po po ginagawa niyo dito sa Maynila? Maghanap buhay, nagtinda. Saan po kayo nakatira? Well, marami po kayo doon? Oo. Sa bodega yun. Bali lahat kayo mag-asama. Ibang-ibang kwarto. Okay naman po ba yung bahay? Kasi mahirapan kami pagkat ng bahay. Ito, 5, isang room. So, Nagkahapon-hapon nagbabayad. magkano po binibigay niyo sa bayad? Kada araw? 35 isang gabi. Sa gabi alas 7 maningil. 35. Pwede naman nag-utang. So, babayaran niyo rin po sa susunod na araw? Oo. Doble. Sa programang ito, tinuturuan magkulay ang mga bata. Ito raw kasi ang simula sa pagmulat sa kanilang kamalayan. Ayon rin sa DSWD, mas madaling turuan ng mga batang magsalita ng Tagalog dahil sinamulat na sila sa kabihasnan ng Kamaynilaan. Minsan kasi hindi pares-pares kasi pag minsan ginagamit nila yung mga asawa nila. Lalaki na sinasabi, ginagamit
Jomar. 29 na taong gulang. Isa siya sa mga natulungan ng DSWD upang makapag-aral. At sa ngayon, isa na rin siya sa mga facilitator na tumutulong sa kapwa niya mga badyaw. Sa saliw ng musika ang kanilang tinuturo at iniilang, ay nagsasabing hindi dito natatapos ang lahat. Ang mga batang badyaw ay may mga karapatang katulad ng mga normal na bata. Karapatang mabuhay ng maayos at makapag-aral. Kapalit ng tambol na lata at sugatang mga kamay ay ang papel at lapis na sumisimbolo sa panimula ng kanilang kamalayan at ng kanilang mga pangarap. Noong una ang naisip ko, para ito sa kompetisyong sinalihan namin. Kaya ako nakihalubilo sa mga badyaw. Ngunit habang dinodokumentaryo namin sila, naramdaman kong gusto ko pang malaman ang kanilang istorya. Mahirap ang kanilang kalagayan. Nabulag sila sa kaginawaang buhay na pangakong hatid ng lungsod ng Maynila. Bilang pakikiisa namin sa kanila, sa loob ng 2 araw, sinubukan namin ang kanilang pamumuhay. Oo, pumwesto at nagpahinga ako sa papag na kanilang tinutulugan, na sa unang tingin mapapatanong ka ng, nahihigaan pa ba ito? Hindi ko man natikman ang kanilang pagkain na kung tawagin ay bihon, na mabibili sa halagang piso hanggang 5, alam kong hindi yun kakayaning kainin ng mga taong mas nakakaangat pa sa mga kaibigan kong badyaw. Nasubukan ko ring humabol sa jeep habang kinukunan ng video si Gracian para mamalimos habang tumutugtog siya gamit ang kanyang tambol na lata. At ako, bilang isang tao na nais maranasan ng kanilang buhay, ay hindi nagpahuli. Nagpaturo ako kay Gracian kung paano tugtugin ang kanyang tambol. Ngunit mahirap pala. Habang papalubog ang araw at malapit na kaming maghiwa-hiwalay, napatunayan ko na sobrang hirap ng kanilang buhay. Araw-araw nilang ginagawa ang mga bagay na sa tingin ko'y hindi kakayanin ng karamihan sa atin. Natunghayan ko na habang sila ay nasa likod ng mga tambol na lata, maraming kumutya sa kanila at kadalasan pa ay napangdidirihan. Subalit marami sa kanila ay mas malinis pa ang kalooban kaysa sa mga taong nakakaangat sa buhay. Hindi ko nahangad ang manalo sa kompetisyong ito. Bagkus, may parating namin ang mensahe ng mga kapatid nating badyaw. Nasa likod ng tambol na lata, mga Pilipino at kababayan pa rin natin sila. Okay lang po sa akin. Ewan ko sa iyo, basta sa akin, proud ako sa badyaw. Ako po si Cherry Pomay para sa Tambol na